Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayon po ay pinagdiriwang po natin at ginugunita ang mga banal anghel na tagatanod. At upang tayo naman po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, aminin po natin ang ating makasalanan at mga nagawa mga pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating makasalanan, patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, sa di malirip na pagsubaybay mo, minarapat mong isugo ang mga anghel upang kami tanuran, upang ipagkaloob mo kami kanilang laging ipagsanggalang, at maging maligayang kami kasama nila sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat na Perpeta Barok. Lakasan ninyo ang inyong loob, mga kababayan, dahil sa inyo, buhay pa ang bansang Israel. Ipinagbili kayo sa mga dayuhan, hindi upang lipulin. Ipinasakop kayo sa iba, pagkat ginalit ninyo ang Diyos. Nang maghandog kayo sa mga demonyo, sa halip na sa Kanya, nilait ninyo ang sa inyo'y lumikha. Hinalimutan ninyo ang sa Diyos na sa inyo'y nag-alaga sa pasimula at dinulutan ng pighati ang Jerusalem na sa inyo'y nag-aruga. Nakita ng Jerusalem ang parusa ng Diyos sa inyo at Kanyang sinabi, "Mga kalapit bayan ko, ako'y pinararanas ng Diyos ng matinding hirap. Ang mga mamamayan ko'y ipinabihag ng walang hanggang Diyos sa kanilang mga kaaway. Maligaya ko silang pinalaki, ngunit nanangis ako sa dalamhati nang sila'y kunin sa akin. Huwag sanang ikagalak ni numan ang aking kasawian. Naiwan akong nangungulila dahil sa pagkakasala ng aking mamamayan. Tinalikdan nila ang kautusan ng Diyos at ako'y naging isang bayang wasak at tiwangwang. Lakasan ninyo ang inyong mga loob, mga anak. Tumawag kayo sa Diyos. Pinarusahan nga niya ako, ngunit hindi niya ako pinabayaan. Noon, kayo ay lumayo sa Kanya. Ngayon na may manumbalik kayo at maglingkod sa Kanya ng buong pagsisikap. Ang Diyos ang nagpadala sa inyo ng kahirapang ito at Siya ring magkakalob sa inyo ng tuwang walang katapusan pag kayo iniligtas na Niya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Dinirinig na may kapal ang mga may kailangan. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Kung makita ito niyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatat naroong nilikha. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Ang lungsod ng Sion, Kanyang ililigtas. Bayang nasa Huday, muling itatatag. Doon mananahan ang mga hinirang. Ang lupaing dooy aariing tunay.
Magmamana nito yaong lahi nila, may pag-ibig sa Diyos ang dooy titira. Dinirinig ng may kapal ang mga may kailangan. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Panginoon, sabi nila, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan tumapak sa mga ahas at sa mga alakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo gayunman, magala kayo. Hindi dahil sa suko sa inyo ang masamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang oras din iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloobay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang makakikilala sa anak kundi ang Ama at walang makakikilala sa Ama kundi ang anak at yaong marapating pagpahayagan ng anak. Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangadi din nilang napakinggan ang inyong narinig, ngunit hindi nila napakinggan. Mga minamahal kong mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain po tayo at patuloy po tayong ingatan ng ating mapagmahal na Diyos. Noong September 29 ay pinagdiwang ho natin ang kapistahan ng mga arkanghel. Si Rafael, si Michael at si Gabriel. Ngayon naman ho ay kapistahan muli ng mga anghel. Anghel naman hong mga tagatanod. Yan. Guardian angels. At sa kapistahan hong ito ay ipinapaalala ho sa atin na may mga anghel ho tayong bantay. At tunay ho ang anghel kahit hindi ho natin nakikita. At ano ho ang patunay nito? Sa Biblia ho ay makikita ho natin sa lumang tipan at kahit na ho sa bagong tipan, Old Testament and the New Testament, na mga sinasabi tungkol ho sa anghel. Sa aklat ho ng Exodus, nakalagay ho doon, behold,
I sent an angel before you to guard you on the way and to bring you to the place that I have prepared. Si Acts of the Apostles ho, ang sabi ho doon, now an angel of the Lord said to Philip, go south to the road, the desert road, that goes down from Jerusalem to Gaza. Sa aklat ho ng Hebreo, do not forget to show hospitality to strangers, for by so doing some people have shown hospitality to angels without knowing it. Yan ho pala ha. Kaya pag may mga nalapit sa inyo, mga hindi nyo kalat mananghihingi ay baka ho mga anghel yan. Ay, hindi ho baka. Yan ho yung mga anghel na sugo ho ng Diyos. Pero minsan, ay makita tayo ng strangers, hindi natin kilala, ay hindi kagad ho natin pinapatuloy. O nga naman, nag-iingat din tayo. Ay baka naman pala yan ay mga magnanakaw. O baka naman tayo kagad ho'y nagdududa. Pero, sabi nga ho diyan sa aklat ho ng Hebreo, aba ay yung pagiging hospitable ho natin sa kanila, yung kahit ho sila nalapit sa atin nagtatanong, kahit di ho natin kilala, ay atin hong pinakikitunguhan ng ayos at marahil sa laho ay mga anghel. Sa aklat ho ni San Lucas, the time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. Kaya ito yun hong malilimus na ito, nung namatay siya, ay dinala ho siya ng mga anghel papunta ho sa langit. Ano pa ho? Kay Lucas din ho uli, o sa Salmo, ang sabi ho doon ay, for He will command His angels concerning you to guard you in all your ways. At sa aklat ho ni Mateo, ang sabi doon ay, see that you do not despise one of these little ones, for I say to you that their angels in heaven always look upon the face of my heavenly Father. So kung titingnan ho natin, marami pa ho na mga biblical text na nagsasabi na patungkol ho sa mga anghel, sa mga guardian angels. Kung susumahin ho natin ang mga sinasabi ho dito, ay makikita natin ang mga anghel, sila ay sinugo ng Diyos upang tayo ho ay alalayan, upang tayo ho ay protektahan. Ang sabi nga ho, pagkasilang pa lamang ho natin, may mga anghel ho tayong bantay. May mga tagatanod ho tayo na anghel. Yun nga lamang ho, kung may nagbabantay ho sa ating anghel, aba, ay may nagbabantay ho din sa ating demonyo. Kaya nga't minsan ho, itong anghel at saka ang demonyo ay nag-contest kung sino ang para sa Diyos at kung sino ang para sa Kanya. Sabi ng demonyo, patutunayan ko sa iyo na mga tao sa lupa ay marami ang makasalanan at yan ay sa amin mapupunta. Sabi ng anghel, sige, patutunayan ko din naman sa iyo na ang mga tao ay hindi sa iniisip mong para kay Satanas, hindi. Yan ay para sa Diyos. Sige, sabi ng demonyo, sige, punta tayo ng palengke, tindahan, sa wet market. Sabi ng demonyo, kita mo mga yan, ay sa akin ng mga yan. Sabi ng anghel, bakit? Kita mo yan. Ang ilan sa kanila ay nandadaya ng timbangan. Kaya akin ng mga yan. At ikalawa, dyan sa palengke, ay aking-akin ng mga yan. Sapagkat halos kalahati ng napunta diyan at ang mga nagtitinda diyan ay mga chismoso at chismosa. Kaya sa akin na yan. Sabi ng anghel, sige, payag na ako.
Sabi ng demonyo, sige, may pupuntahan pa tayong isa. Punta naman tayo sa Kongreso. Punta tayo sa Senado. Sabi ng demonyo, yan, akin din ang mga yan. O ba naman nasabi? Sapagat ang mga yan ay mahilig mangurakot. Sapagat ang mga yan ay mga magnanakaw. Hindi ko naman ho nila lahat. Ay wala lang maisip ang anghel. Aba, oo nga naman. Sabi ng anghel ay siya. Sigurado namang yung susunod na pupuntahan natin ay mga tagasunod ko na yan. Sabi ng anghel doon sa demonyo ay siya. Pumunta naman ika tayo sa San Jose, sa loob ng simbahan, at siguradong akin ang mga yan, sabi ng anghel. Napangiti ho ang demonyo, at ang sabi ng demonyo ay, aba, huwag kang pipiho, kita mo, habang si Father ay nagsesermon, halos lahat ay natutulog. Akin ang mga yan. Ay ilan-ilan na lang yata nasimba ay natutulog pa eh. Ay kahit naman kayo naka-face mask, kitang-kita ko naman kayo mga tulog eh. Yan. Ibig kong sabihin ito mga anghel, ito ay tagatanod. Kaya nga sa buhay natin, kahit hindi natin nakikita, tayo ay ginagabayan. At ito nga hong anghel na ito ay ginagamit pa nga ho natin sa mga pangalan eh. Ayan o, nandyan pag mga babae, angel, anghela. O, kaganda na yung mga pangalan, galing sa anghel. Ay, angelito. Yan. Sa anghel ho diyan. Ay, ako nga ho ay may kaibigan. Actually, pinsan ko ho ay tuwan-tuwa at binalita sa akin, Father, ay ako'y may trabaho lang. Ay, salamat naman. Ay, anong trabaho mo? Ay, sapagkat ang pangalan ho ni Anghel. Ay, anong trabaho mo? Ay, ako'y natanggap bilang gwardya. Tama-tama, Anghel de la Guardia. Ay, nabalitaan ko naman noong isang buwan, ay nasisante. Bakit? Ay patulog-tulog eh. Yan ang anghel na gwardyang patulog-tulog. Ay buti na lamang ho. At ang ating gwardya ay hindi naman ho anghel ang pangalan, pero Uwel. Malapit-lapit na rin ho. Pero hindi naman ho yan patulog-tulog. Kaya nga ang anghel na ito ay patuloy nagbabantay sa atin 24 hours a day. O sabihin ho natin yung ating guardian angel. At siguro nga ho, nung kay mga binata pat dalagat, kay mag-boyfriend, ang tawag pa nga ninyo angel sa isa't isa. Yan. Ano naman sweet. Yan. At kita ninyo, ay, para ka nang may pakpak. Ay, ano gang bait mo? Ano gang sweet mo? Parang pwede ka nang tubuan ng kualay, ng pakpak. Ay, nung mag-asawa na, hindi na ho pakpakan na tubo ay dini na nagkakasungay na. Ay sa halip pong anghel, ay hindi na ho naging anghel eh. Kaya nga ho, itong mga anghel na ito, una tigit sa lahat, ay sila ho ay angels are protectors. Defenders. Tagapagtanggol. Lalo tigit ho sa mga masasama. At isang, hindi naman ho, ay may magandang makukuha sa mga anghel na ito. Ano ho ito? Sinasabi ho sa atin, katulad ho ng mga anghel, be a protector rather than a detractor. Protector versus detractor. Huwag naman ho sanang mangyari yung tinatawag na Cain's mentality. Ano ho ito? Nung tinanong ho ng Diyos si Cain, nasaan ang iyong kapatid na si Abel? Ano ang sagot ni Abel, ni Cain? Am I my brother's keeper? Tayo ay may pakialam sa isa't isa. Baka sabihin niya, nasa ng iyong
magulang? Nasaan ang iyong kapatid? Am I my mother's keeper? Am I my father's keeper? Am I my sister's keeper? Ay, teka muna ho. Kailangan maging tayong protector. Yung nga lamang ho, yung protector ay nagagamit na ho sa konsepto in a negative sense. Drug protector. Paggamit na ho sa masama. Pero yung protector natin, ayan, nandiyan si Poong San Jose, our protector. Pinoprotektahan. Saan? Sa masama. Hindi isinasama sa kasamaan. Sa halip ay dinadala sa kabutihan. Kaya panghuli ho, napakaganda ho ng dasal tungkol ho sa mga anghel. Na ito'y aaminin ko ho, ito ay dinadasal ko bago ako matulog at bago ako paggising sa umaga. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day or night, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Ibinubunyag ng Ama ang misteryo ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa Diyos na nagpapahayag ng pagmamahal sa mga maliliit at mababang loob. Dali natin ng may pananalig sa Amang nasa langit ang lahat ng ating pangangailangan sa Kanyang mapagmahal na kalinga, ang atin pong itutugon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang simbahan at mga namumuno dito, naway hindi asamin ang paghanga ng mundo sa pamamagitan ng karangyaan at kapangyarihan, kundi bilang mga mapagkumbabang lingkod na abot kamay ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga may kapangyarihan, naway humag-uwasa sa puwersa o armas, bagkus gamitin ang kanilang posisyon sa kabutihan ng lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang mga nabibigatan sa mga pagsubok ng buhay, ang mga dukha, may sakit at may kapansanan, naway maramdaman ang pag-ibig at kalinga ng Diyos sa pamamagitan natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Ang lahat ng yumao, naway masiyahan sa walang hanggang kaligayahan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Makapangyarihang Ama, biyayaan mo nawa kami sa aming pagpapakumbaba. Panginoon ng langit at lupa, gawin mo kaming matalino sa iyong karunungan at tulungan mo kaming makasunod sa iyo sa mapagkumbabang pamamaraan na iyong pinakita sa amin. Iniling po namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa libutan, sa ipong gandahan loob na itong mga mayalay mula sa lubot mo ng paggawaan. Tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malumigas sa libutan, sa iyong kagandahan loob na itong mayalay
mula sa katas ng ubos mo ng pagawang alak ng para may inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Nalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay namin ngayong aming ginugunita ang mga banal mong anghel. Ipagkalabong kaming nasa pagtatangkilik nilang walang maliw, ay maligtas sa kasalukuyang hilahil at makarating sa maligayang buhay sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na iko'y aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa at langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran. Sapagat sa pamagitan ng anak na mahal, tinuturing nilang pinakamatas na karangalan ang magpuri sa bilang layunin ng pag-iral. Kaya, isa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw pong bukal lang tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ngayon pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya, niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Ngayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabuti ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco naming Santo Papa at ni Gilbert, na aming arsobispo at ng lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Na may pag-asa pong sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabereng marina na ng Diyos ni Pong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa mga pangyarihan, kasama
ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po natin gawitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi ng sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang Kristong muling nabuhay, sinag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inanin sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimiti kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming minarapat mong magsalo sa pagkain nagbibigay buhay, ay pangunahan nawa ng mga anghel mong lingkod sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat kasama na po niyong buong pamilya at mga mahal sa buhay ng ating mapagmahal na Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na taglayid po ninyo ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.